If you really like that man, never try hard to get him. Instead, gawin mo itong share ko sa video na ito. Kilala nyo naman ako na nagbibigay ako ng mga advice para sa mga babae, pero I'm telling you, mapababae o lalaki man ito, ay applicable siya. Ang daming mga nagko-comment na lalaki kung pwede ba itong may apply. Yes, lahat pa ng advice ko ay pwedeng-pwede na gawin nating mga lalaki. Okay? Ayos? So, sige, ipagpatuloy na natin yung ating usapan. Let me give you an example. Nagkaroon ka na ba ng crush na artista tapos nagkaroon sila ng tour, tsamba na nasa location mo sila, andun ka din pakaway-kaway. Ha? Sa tingin mo ba, yung paghanga mo sa crush mo na yon na artista, ganon din yung pagtingin sa'yo? Kahit nandun ka pa magdamag buong araw na naiinitan, magpa-picture lang sa kanya, sa tingin mo magkakagusto siya sa'yo? Hindi po. But, you're trying hard to get him to at least makipag-picture sa kanya. Pero, hindi kanya magugustuhan. Sa TV lang or sa drama nyo lang napapanood yung mga ganyan. Alam kong napapansin nyo that the more you chase a guy, the more na ibubuhos nyo lahat nyo sa kanya, napapansin nyo na hindi niya ito na-appreciate. Mas lalo pa siyang lumalayo sa'yo. That is why, sinasabi ko sa inyo, if you like him, don't try hard to get him. Be smart. Please, listen to me and I will instruct you on how to do para makuha mo siya, okay? Unang-una sa lahat, ito ang may advice ko sa inyo. Be true. Magpa-cute ka kung yun ang gusto mong gawin. Magpakatotoo ka. Huwag na huwag mong babaguhin yung sarili mo, especially para lang mag-fit sa kanya. Never ever do that. Never ever compromise yung mga gusto mo sa buhay, yung mga pangarap mo sa buhay, yung magagandang ugali mo, yung mga gagandang taglay mo para lang mag-fit sa gusto niya or type niya. Lalo-lalo na kung nalaman mo na ganito pala ang gusto niyang tipo ng babae. Gusto niya pala yung babae ay makakapalang make-up, so I will do it. No, never do that, okay? And next na may advice ko sa'yo is that just chill. Chill. Dahan-dahan. Huwag na huwag kang magbubuhos sa kanya ng oras mo, ng panahon mo, ng effort mo, ng lahat-lahat mo. Kasi ang tendency nito, mauuna kang mafo-fall. And ayan ang nakakatakot kasi once na nauna kang ma-fall, mauna kang magiging needy, mauna kang maging clingy sa kanya, maghahabol ka sa kanya. I'm telling you, kapag hindi niya yan nasubalitan, sobrang sakit. Ikaw yung malulugmok, ikaw yung madadown. Okay? Magpakatotoo ka lang, chill ka lang, wag mong madaliin. Especially, wag na wag kang gagawa ng drama, ng kwento, ng paninira ng kapwa mo para lang sa tingin mo makukuha mo yung simpati niya. Never ever do that. Sa drama lang yun nangyayari. Alam mo, very toxic sometimes yung mga drama, especially sa mga TV ngayon. Sobrang toxic. Kaya ayaw na ayaw kong manonood kasi wala kang mapapala doon. Kaya nagiging toxic din karamihan ng relasyon ngayon. Kasi na-influensyahan sa mga TV na yan, sa mga napapanood na drama na yan. Because sa tingin nila, okay lang na manira ka ng ibang tao. Okay lang na kahit masaktan ang ibang tao dahil ipaglalaban mo yung pagmamahal mo. Dahil gusto mo yung tao na yon. I'm telling you, kapag yung lalaki na gustuhan ka at ganun yung ginagawa mo, very low class na lalaki yon. Masakit pero I'm telling you, kasi kung masa matinong pag-iisip yan, hindi kanya papatulan. Kung high value yan, hindi kanya papatulan. Okay? Listen to me. Don't force. Don't make chismis or gossip para lang ikaw yung haangat at para mapansin ka. Never do that. Just chill ka lang. Chill ka lang. Hayaan mo na siya yung unang ma-develop sa'yo. Kasi sometimes, it doesn't mean na kapag gusto mo, siya na talaga yung para sa'yo. The reason why na-attract mo even yung maling tao na hindi mo sana makarelasyon ay nagiging nakakarelasyon mo at walang nangyayari kasi hindi nga siya yung para sa'yo. Kasi fino-force mo Hindi mo na hinahayaan na siya yung magkusa na makita yung value mo. Na makita niya na ito yung babae na kailangan ko. Ito yung babae na makakasama ko sa mga goal ko, sa mga dreams ko sa buhay. Ikaw yung pipiliin niya. Hayaan mo, bigyan mo siya ng space, huwag mo siyang palaging kinukulit. Huwag mo siyang palaging tinatawagan. Huwag mo siyang palaging tinetext.
hayaan mo na siya yung unang ma-develop. Never force. And, ito, ang last na may advice ko na gawin mo ay ang mag-self-improve. You know, if you want a business, I'm telling you, hindi magiging successful ang isang business kung walang self-growth, self-improvement. Don't expect na yayaman tayo, pero hindi tayo magfo-focus sa skills natin, sa pagde-develop sa sarili natin. Ganon na ganon din ang relasyon. Kung wala kang plano na mag-self-growth, kung wala kang plano na i-check yung sarili mo na nag-i-improve sa buhay, I'm telling you, mahihirapan ka na ma-attract ang ibang lalaki sa'yo. Ang tamang lalaki sa'yo. Hindi ko sinasabing zero ang ma-attract sa'yo, especially kapag may mukha ka, at may katawan ka, at may pera ka. But I am talking about the right person. Kasi kahit ang daming nagpaparamdam sa'yo, manliligaw sa'yo, kung yung ganda mo lang at kaseksahan mo o pera mo ang habol, I'm telling you, hindi mo mamamalayan, malulugmok ka niyan. I'm talking about the right person. So, mag-focus ka muna sa sarili mo at sa pag-grow mo. Ngayon, hindi ko po sinasabi na magpa-hard to get ka sa kanya, na i-ignore mo siya, na hindi mo siya pinapansin. Hindi po yon ang pino-point out ko. I-entertain mo siya, pansinin mo siya, but make sure that don't force. Don't do anything stupid para lang makuha siya. Let him invest. Let him find his love for you in that way. Mas sigurado ka na mas maganda ang patutunguhan ng relationship nyo. Mas sigurado ka na hindi ka lolokohin. Mas sigurado ka na hindi ka masasaktan kung pinaglalaruan ka lang. Because nandun ka sa tower. You know what is tower? Makikita mo yung move niya. Nakikita mo yung galawan niya. Nakikita mo yung plano niya. Why? Because chill ka lang. Andun ka lang na nagmamatsyad kung kumusta, kung anong ginagawa niya, bakit niya ginagawa ito. Ngayon, mas kontrolado mo yung relationship niyo. Not in a way na controlling, but at least, mas sure ka sa relationship niyo. Okay? So, that's it for today's video. I hope na meron akong natulungan sa inyo. At I hope na merong na-save sa mga pahamak na mangyayari sana. Maraming salamat po and God bless you all. Bye!